Isa raw po ang Maynila sa 10 worst cities to live in sa buong mundo. Ayon po yan sa isang grupong regular na gumagawa ng video sa YouTube. Siksikan raw kasi ang Maynila at madalas tamaan pa ng kalamidad. Ano naman kaya ang reaksyon ng ating mga kababayan at ng mga dayuhang turista? May report si Katrina Son. Intramuros, Fort Santiago at Quiapo Church. Ilan lang yan sa mga ipinagmamalaking lugar ng syudad ng Maynila. Pero bukod sa magagandang tanawin ng Maynila, kilala rin ng syudad sa dami ng mga tao. Sa datos ng census noong 2010, umabot sa 1.6 milyon ang mga nakatira sa Maynila. At kamakailan lang napasama ang Maynila sa listahan ng isang YouTube channel na tinaguriang 10 Worst Cities to Live In. Nanguna sa listahan ng Pripyat, Ukraine dahil sa pagiging radioactive ng lugar, bunsod ng Chernobyl nuclear accident. Pumang-apat naman ang Maynila at ang dahilan, ang dami ng populasyon nito. Mahigit 40,000 raw ang nagsisiksikan sa kada square kilometer na espasyo. Kadalasan din daw nagiging biktima ng bagyo at iba pang kalamidad ang mga taga-Maynila. Pero hindi bilib ang ilan sa listahang ito. Manila is not the most dense in the world. There are 3 others. Dakar at 44,000 people per square kilometer, Hyderabad at 39,900 per square kilometer, and Mumbai. So we are only at 14,400 per people per square kilometer. So if you look at it, we're not the worst. Those natural calamities, we cannot do anything about them. Not anyone in the world can do anything about them. Ang ilang dayuhang aming tinanong, magkakahalo ang pananaw tungkol sa Maynila. Here is air is not clean, and then very many cars in here, so we feel uncomfortable. And I can tell you in the short time that I've been here, it is a top-rate place with wonderful weather and beautiful people. Every city in Asia is crowded. If you go to Shanghai or to Osaka, if you go down to Jakarta, they're all very crowded. I don't mind that. Patuloy naman daw ang pagpapaganda sa Maynila para gawing mas maaliwalas. Isa itong Luneta Park sa mga ipinagmamalaki na pasyalan dito sa Maynila. Ito kasi ay puntahan ng mga Manileño at pati na ng mga turista. Dahil dito pwede kang makapag-relax at pwede ka pang makapag-bonding kasama ng inyong kaibigan at kamag-anak. Kamakailan, ikinabit na rin ang mga CCTV camera sa parke. Importante kasi na ang isang city ay magkaroon ng isang park. Bakit? Kasi ang park kasi ang siyang nagsisilbing parang lungs ng isang city, no? Kailangan yan ng isang ng mga kababayan natin, ng tao diyan sa isang syudad na meron silang mahihingahan. Pero wala na sigurong ibang makapagtatanggol sa Maynila, kundi ang mismong nakatira rito. At para sa ibang Manileño, wala nang ibang lugar na masasarapang balik-balikan. Lahat mga magandang tanawin andito na. Tingnan mo, mga dayuhan, pumupunta pa sila dito. Tapos samantalang tayo, nag-abroad pa tayo para lang makita ng iba. Parang ito yung puso ng Pinas. So, andito lahat mga kailangan kong mga gusto sa buhay, andito lahat. What is nice is seeing the Filipino people so resilient, so cooperative, supportive, and generous to each other. Katrina Son, GMA News.